Si Ma'am Perlita ang pinaka-paborito ko sa lahat ng naging teachers ko. Dahil siya yung kasama namin nung oras na nalagay kaming lahat sa panganib at hindi niya kami pinabayaan. Magandang araw po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Ako po si Lucio. Magandang araw po sa inyo. Nung elementary ako, grade 6, ay nakaranas kami ng napakalakas na bagyo. Sakto pang nasa school kami nun. Hindi kasi nakapag-announce agad na walang pasok. Yung school pa naman namin ay malayo sa mga tirahan namin. Tatawid pa kami ng ilog. Kaya minabuti na lang ng teacher namin na hindi na muna kami pauwiin. Na-stranded kami sa loob ng eskwelahan ng isang maghapon at isang magdamag. Kapag ganoong inabutan kami ng hindi magandang panahon, alam na nila nanay na hindi na kami pauwiin. Kaya panatag sila. Mas ligtas pa nga kami sa school dahil sa bahay namin ay bumabaha. Pero sa paaralan ay hindi. Pinagbawalan kami ni Ma'am Perlita na lumabas ng classroom at gumala sa ibang room. Sa pagkain, hindi rin niya kami pinabayaan. Tapos nung gabi, yung mga project naming sako ang nilatag niya para may higaan kami. Yung iba naman nasa mga upuan na pinagdugtong-dugtong. Hindi ko alam kung anong oras na ng gabi nun nang maalimpungatan ako. Nakita ko si Ma'am na hindi pa natutulog at nakasilip sa maliit na bukas na bintana. Bumangon ako at lumapit sa kanya para tanungin kung anong sinisilip niya roon. Sinenyasan niya ako na huwag maingay. Yung classroom nga pala namin ay nakahiwalay sa iba. Kulang kasi kami ng classroom kaya yung dating bodega lang ang inayos para maging classroom. At ang section nga namin ang gumamit. Tapos halos matakpan na yon ng mga puno at nasa bandang likuran pa. Sabi ni Ma'am, may dalawang lalaki na kanina pa aali-aligid sa classroom namin. Hindi raw tao ang mga yon, kundi mga aswang. Kilala raw niya sila, ang magkapatid na aswang na naninirahan sa paanan ng bundok. Natakot ako sa sinabi ni Ma'am. Nakisilip na rin ako. Nakita ko nga yung sinasabi niya na magkapatid na aswang. Naalala ko na yung dalawa. Sila rin yung umatake sa amin ng tatay ko nung galing kami sa lamay. May dala nga lang na buntot pagi ang tatay ko nun, kaya umatras din sila. Maya-maya ay nakita namin na naglalakad na yung dalawa papalapit sa classroom. Ang ginawa ni Mama ay ginising niya yung mga kaklase ko kasi kailangan daw alisto ang lahat sa panganib sakaling magawa kaming pasukin. Tapos pinagpatong-patong namin yung mga upuan para iharang sa pintuan. Takot na takot kaming magkakaklase. Yung iba sa amin nag-iiyakan na, yung mga babae. Pero sabi ni Ma'am, wag daw kaming matakot. Magdasal lang daw kami. Bawat isa sa amin ay pinaghawak niya ng kahit anong pwede naming ipang proteksyon sa sarili namin. Yung iba mga sapatos nila, libro at mismong upuan. Basta pinaghanda kami ni Ma'am sa posibleng mangyari. Maya-maya nga ay may kumakatok na sa pintuan namin. Mula sa butas, kita raw ni Ma'am na yung isa sa mga lalaki yon, habang yung isa ay lumilibot at naghahanap ng iba pang madadaanan papasok ng classroom. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun kasi baka bigla na lang mabuksan ng aswang yung pinto. Nung hindi namin buksan sa mahinang katok, ay inumpisahan na nilang kalampagin. Talagang gustong-gusto nila na mapasok kami sa classroom. Si Ma'am, siya yung nakabungad. Kami nasa likuran niya. Hawak niya yung map at sasalaksakin daw niya oras na mabuksan ang pinto. Lahat kami pigilang hininga sa susunod na mangyayari. Titig na titig kami sa pinto kasi halos magiba na. Pero nawala yung malakas na pagkalampag sa pinto nang marinig namin na may mga dumating. Yung principal pala yon at yung janitor. Wala kasing gwardya sa school namin dati. Tapos wala pa ring cellphone nun. Kaya pagtutulungan lang ang pwede naming magawa para sa kaligtasan namin. Yung principal namin na lalaki at yung janitor ay may dala silang mga itak at nagawa nilang itaboy yung mga aswang. Nakita pala ng janitor na kinakalampag ang classroom namin kaya tinawag niya yung principal. Sinamahan na nila kami hanggang sa mag-umaga
kaya napanatag na rin kami. Dinig ko sa kwentuhan nila ma'am na malakas talaga yung loob ng magkapatid na aswang dahil walang gumagalaw sa kanila. Kaya dapat daw ay tuluyang mapalayas ang mga yon sa tinitirhan nila. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi na nagpakita uli yung magkapatid. Siguro natakot sila na huntingin sila ng mga magulang namin. Kaya sila na lang yung umalis. Isa itong alaala noong kabataan ko, noong hindi pa naipapatupad yung K-12. Ang saya ng high school life ko, kahit loner akong tipo ng estudyante. Wala naman akong pakialam kung wala akong mga kaibigan o kaklose man lang. Dahil kaya lang naman ako pumapasok ay para matuto at mag-aral. Isa sa paborito kong subject ay science. Kaya naman tuwang-tuwa ako nung maging student assistant ako sa science room noong first year pa lang ako. Para sa akin ay dream come true yun. Sa amin kasi noon, kung tama ang pagkakaalala ko, ginagamit na classroom ang science room kapag may mga experiment na ginagawa ang mga estudyante. Tapos kaming mga student assistant ang maglilinis sa hapon kapag tapos na sila. Lagi akong nangunguna sa paglilinis tuwing uwian na. Kahit walang klase na ginanap doon, pumupunta ako at nag-aayos ng mga gamit. Noong umpisa ay wala naman akong napapansin na kakaiba sa science room. Hindi naman ako natatakot sa mga preserved na palaka, butiki, ahas at mga insekto roon. Minsan nga pinapanood ko pa yung mga yon hanggang sa antukin na ako at doon ako magpapasya na umuwi na. Inaabot ako ng closing ng school dahil sa pagtambay doon. Isang hapon na nakatambay ako at nagbabasa, naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko nakita kung sino yung nagmamasid sa akin. Nung itutok ko na uli yung paningin ko sa librong binabasa, ay may itim na pusa nang nakaupo sa mesa kung saan nakapatong yung binabasa ko. Nagulat ako syempre. Saan ba kasi galing yung pusang yun? At kulay itim pa. Umalis na lang ako kasi feeling ko pinauuwi na ako ng pusa. At sa mga sumunod na hapon nga, madalas ko nang makita yung pusang itim. Sinabi ko na sa science teacher namin na may pusang itim na gumagala sa science room. Sabi ko baka maglaro doon yun at mabasag yung mga bote at garapon. Sabi lang sa akin ni sir ay hindi manggugulo yung itim na pusa dahil ilang taon na yung nakatira sa science room pero hindi naman nakakasira. Bantay nga raw ang turing doon. Ano pong bantay? Sabi ko. Ngumiti lang si sir at nag-check ng test papers. Hayaan mo si itim, sabi niya. Basta huwag kang manggugulo sa science room. Hindi ka naman niya gagalawin. Medyo natakot ako sa sagot ni sir pero hindi ako nakontento. Kaya nagtanong-tanong ako sa mga higher year tungkol kay itim. Nalaman ko na napakatagal na pala talaga niyang nananahan sa science room. Sabi ng ibang estudyante, nag-aaral pa raw ang parents nila sa school namin ay naroon na si itim. Hindi ito lumalabas ng science room at bihira lang ang pinagpapakitaan niya. Hindi raw siya nagpapakita sa mga nagkaklase sa science room at lalong walang nakakakita sa kanya sa labas ng silid na yon. Minsan na raw tinangkang hulihin si itim pero hindi ito mahuli-huli dahil kapag inaakalang na corner na sa sulok ay bigla itong mawawala. May mga nagtangkang humuli rito na nagkasakit pagkatapos ay hindi na nagpakita sa kanila si itim. Pinaniniwalaan na isang engkanto si itim na nangangalaga sa science room. Baka raw naroon ito dahil sa mga preserved na hayop. Wala namang preserved na pusa roon o kahit skeleton. Kaya malakas ang paniniwala na hindi multo si itim. Isang beses ay napatunayan kong hindi nga nagpapakita sa lahat si itim. Nung minsan kasi na 4 kaming naglilinis ng science room, ay ako lang yung nakakita sa kanya na naglalaro sa isang lumang ping-pong ball na hindi namin alam kung paano nakapasok sa room. Tinuro kasi ng kasama namin na gumulong-gulong yung bola kahit walang hangin. Sabi ko naman,
nilalaro ni Itim eh. Napatingin yung tatlo kong kasama sa akin na parang nagtatanong. Si Itim, sabi ko uli, yung pusa rito sa science room. Tapos bigla silang nagtakbuhan palabas. Nagulat tuloy si Itim at tumalon sa isang mesa. Tapos nawala na siya. Kinabukasan ko na nalaman na kaya pala nagtakbuhan yung mga kasama ko dahil hindi nga nila nakikita si Itim. Hanggang sa makagraduate ako ay nakikita ko si Itim sa science room. Noong gagraduate na ako ay nagpaalam ako sa kanya. Magmula noon ay hindi ko na siya nakita. Sabi ng mga pamangkin ko na nag-aaral ngayon sa school na yon ay may mga nagkukwento pa rin ng tungkol kay Itim sa science room. Naisip ko nga, pagbalik ko riyan sa Pilipinas bibisita ako sa school namin para mabisita rin si Itim. Sana natatandaan pa niya ako at sana ay magpakita siya sa akin. Ngayon ko lang po ibabahagi ang karanasan kong ito. Sobrang tagal na nito nangyari. Isa pa lang akong musmusing elementary student nung naganap ang mga bagay na maririnig nyo ngayon. Kahit sa mga kaibigan ko, hindi ko ito kinukwento. Hanggang ngayon na tumanda ako, wala akong ibang pinagsabihan ng karanasan na ito. Buti at nahanap ko ang channel na ito. Alam kong dito, bukas ang mga isip ng mga nakikinig. Active ako noon sa mga contest. Madalas akong pambatong cartoonist ng school namin. 3 kaming cartoonist at laging isa ako sa nagwawagi at nagkakamit ng place sa mga contest. Sabi ng mga guro ko noon, pwede raw akong maging pintor o animator paglaki ko. Walang natupad sa dalawang yon, pero masaya pa rin naman ako sa kung anong narating ko sa buhay. Dahil madalas kaming dumayo sa contest, lagi kaming nakakarating sa iba-ibang school. Nakapag-national ako at nakarating sa Makati. Marami pang eskwelahan ang napuntahan ko. Pero ang hindi ko malilimutan ay ang isang maliit na elementary school sa may Camarines Norte. Limot ko na yung pangalan ng school, kahit yung mismong lugar. Basta liblib siya na barangay at maliit lang din ang area ng school. 3 days yung event. Unang araw yung contest ko at sinuwerte na nakuha ko yung second place kahit na kinapos ako sa oras. Relax na ako nung second at yung third day. Suporta na lang sa iba pang kasama at syempre nakipagkilala sa ibang mga estudyante doon. Last day namin sa school. Normal naman yung mga nagdaang araw. Ni wala akong naramdamang takot o anuman. Nagising ako mga 3:00 siguro ng umaga. Lahat kami nakahiga lang sa sahig ng classroom. Sarado yung mga ilaw. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa banyo. Galing ako sa gitna at kailangan kong iwasan yung ilang nakahigang estudyante para marating yon. Buti na lang talaga at may maliit na liwanag galing sa poste sa labas. Binuksan ko yung pinto, pinindot ang switch ng ilaw at saka naupo sa bowl ng banyo. Nasira siguro yung tiyan ko sa dami ng kinain ko bago matulog. Pagtingala ko, may kung anong kulay pula sa pader na dahan-dahang bumababa. Hindi ko pa na-realize nung una, pero nung maamoy ko ito, alam ko na dugo yun. Nagtaka ako, bakit may dugo na dumadaos-dos sa pader? Saan galing yun? Sunod kong narinig ay yung mga iyak. Doon na ako natakot ng sobra. Kahit hindi pa ako tapos ay agad akong naglinis at nagbuhos na rin. Hinila ko yung pinto. Nakalak yun. Binalik ko yung tingin ko sa dugo. Umabot na ito sa sahig ng banyo. Kumindat-kindat yung ilaw. Tapos nakita ko na may lumilitaw na mga bakas ng kamay at paa doon sa dugo. Para bang may invisible na tao na nandoon sa harap ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa alam kong magigising yung mga tao na nasa labas. Tagumpay naman.
biglang bumukas yung pinto at nakita ko si Ma'am Betty. Lumabas agad ako at niyakap siya. Grabe yung iyak ko nun. Para akong mahihimatay sa sobrang takot. Nung mahimasmasan, tsaka ako nagkwento tungkol doon sa dugo at sa mga bakas na lumitaw. Chinek nila yung banyo. Nakailang ulit. Pero wala silang nakita na kahit konting bakas ng dugo sa pader at sahig. Ako mismo ang tumingin. Wala nga. Narinig kong nag-usap yung ilang mga guro na nandoon. At sabi nila, baka raw dahil sa stress sa contest. Kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Dahil doon kaya tinigilan ko na yung pagkwento tungkol sa karanasan kong yun. Para bang pinagtatawanan pa nila ako. Pero isa sa mga estudyante na nakilala ko doon sa school na yun ang kumausap sa akin. Sabi niya, naniniwala daw siya sa akin. Kasi maging siya raw ay naranasan na rin yung mga kinuwento ko. Pero kagaya ko, ayaw siyang paniwalaan. Yung sinabi niya sa akin ang talagang tumatak sa isipan ko. Huwag mo na lang ikwento sa kanila. Hindi nila maiintindihan. Kasi hindi naman nila magagawang makita. Magandang araw po, Pinoy Creepypasta. Ako po si Julina. Hindi naman ako introvert. Meron din naman akong mga kaibigan kahit papano. Kaya hindi ko masasabi na malungkutin akong tao para pagpakitaan at kaibiganin ng isang duwende. Totoo po yan. Sa loob mismo ng silid-aralan namin nung first year high school ako ay nakakita ako ng isang duwendeng itim. May narinig na ako dati na nagsabing mababait daw ang duwendeng itim. Meron din naman nagsabi na huwag ako magpapalinlang dahil nagkukunwari lang daw sila para makuha ang loob mo at makuha rin nila ang katawang lupa mo. Na ang totoo ay mas salbahe sila kaysa sa mga duwending pula. Ewan ko kung ano talaga ang totoo nun dahil pareho namang hindi pa ako nakakita nang marinig ko ang mga yon. Basta sabi may iba't ibang uri rin ng mga duwende tulad ng mga aswang. Ako rin naman ang nakasagot sa tanong ko nung may maging kaibigan nga akong tunay na duwende. Siguro po may third eye ako. Pero bukod sa duwende ay wala naman na akong ibang nakitang kakaibang nilalang. Unang beses ko pa lang yun nung cleaner kami. 6 kaming cleaner nun. Nagmamadali yung mga kagrupo ko sa paglilinis ng classroom dahil gusto agad nilang makauwi. Kaya pabara-bara na lang. Ako naman mabagal talagang kumilos. Kahit sa bahay namin malamya ako. Kaya lagi akong sinasabihan ni nanay na bilis-bilisan ng kilos. Parang hindi raw ako kumain o kaya may sakit sa sobrang kalmado ng galaw ko. Kaso hindi ko na nga mabago. Ganun talaga ako. At dahil nga sa kabagalan ko, kaya nainip yung mga kagrupo ko. Iniwan na nila ako na inaayos pa yung mga upuan. Huling upuan na ang ihahanay ko nang mapatingin ako sa maliit na nilalang na tahimik na nakaupo sa isang sulok ng kwarto at nakatingin sa akin. Ang unang reaksyon ko syempre natakot. Tatakbo na nga sana ako palabas. Pero nung sabihin niya na huwag akong matakot dahil hindi naman siya masama, ay doon ako napahinto at nagsimulang kausapin siya. Nagpakilala siya sa pangalang Keleng. Mula nga noon ay naging magkaibigan na kami. Nagtaka yung teacher ko dahil palagi niya akong nahuhuli na nagsasalita mag-isa. Ako lang kasi yung nakakakita kay Keleng. Hanggang sa hindi na nga makatiis si ma'am at tinanong niya ang tungkol doon. Sinabi ko naman ang totoo na may kaibigan akong duwende. Hindi ko naisip agad na matatakot siya, pati yung mga kaklase kong nakarinig. Mabilis ang naging desisyon ng teacher ko. Pinatawag niya ang nanay ko. Tapos ay nagpatawag din ng albularyo para paalisin ang duwende doon sa classroom namin. Pinigilan ko pero wala akong nagawa. Dahil sa ginawa ni teacher ay nagalit ang kaibigan kong si Keleng at binigyan niya siya ng sakit. Muntik na kasing mamatay ang duwende sa ginawang pagpapalaya sa kanya noong albularyo.
mahigit 1 linggo na ay hindi pa nakakapasok ang teacher ko, habang si Keleng ay nakabalik na uli sa classroom dahil nawala na yung bisa ng orasyon noong albularyo. Nag-alala rin ako para sa teacher ko, kaya pinakiusapan ko si Keleng na baka naman pwede na niyang tanggalin ang sakit na binigay niya, kasi nakakaawa rin. Natakot lang din naman si ma'am, kaya nagawa ang pagpapalayas sa kanya. Doon ko napatunayan na may mabuti ring puso ang kaibigan ko dahil pinagbigyan niya ang hiling ko. Pinagaling niya yung teacher ko, pero nagkasundo kami na ang pagkakaibigan namin ay magiging lihim na lang. Nagiging komplikado kasi ang sitwasyon kapag may ibang tao na nakaalam. Maski kay nanay, hindi ko na sinabi na hindi tuluyang napaalis ng albularyo ang duwende. Naging maayos pa rin ang samahan namin hanggang sa makagraduate ako ng high school. 4 na taon kaming naging magkaibigan ni Keleng. Ang nakakalungkot lang ay nung kinailangan ko nang lumipat ng malayong eskwelahan para mag-college, sa ibang classroom kasi ay nagagawa pa niya akong sundan. Pero sa malayong paaralan ay hindi na. Parang limitado lang ang kapangyarihan nilang maglakbay. Isang beses pa na dumalaw ako sa dati kong paaralan ay excited ako sa pag-asang makikita ko ulit ang kaibigan kong duwende. Pero nanlumo ako dahil ni anino niya ay hindi na nagpakita. Walang bakas kahit konting paramdam. Wala akong ideya kung ano na ang nangyari kay Keleng. Pero kahit ganoon ay hindi ko naman nakakalimutan ang pinagsamahan namin. Tawagin niyo po akong Gomez. Apelido ko po yan. May nangyari pong kakaiba sa pagitan ng dalawa kong kaklase nung 3rd year. Si Agnes po ang nangunguna noon sa klase. Mula pa man nung elementary kami. Dala-dala niya yung karangalan sa pagiging top 1 hanggang 2nd year high school. Pero pagtungtong namin ng 3rd year ay may nag-transfer na umagaw sa pwesto niya. Si Lily. Mas matalino, mas maganda at sexy pa. Kaya ang atensyon ng buong campus ay napunta sa kanya. Hindi namin masisi si Agnes kung magkaroon man siya ng insecurities. Naging saksi ako kung paano niya tignan ng masama si Lily. Nagreklamo pa nga yung mama ni Agnes. Ginigiit niya na dapat bigyan ng konsiderasyon ng anak niya sa pwesto bilang top 1 dahil mula pa man daw ng grade 1 first honor na. Ang sabi naman ng mga teachers namin ay wala silang magagawa dahil nagpabaya si Agnes. Naging kampante siya kaya naungusan siya ni Lily. Napakalayo ng pag-ungos na nagawa sa kanya. Kahit transfer si Lily ay may karapatan pa rin daw na manguna sa klase kung karapat dapat. Hindi naman daw nila pwedeng dayain ang marka ng mga bata. Siguro yun ang dahilan kung bakit ang napapabalitang mangkukulam na lola ni Agnes ay gumawa ng nakakatakot na hakbang. Bigla na lang pong hindi nakapasok si Lily. Nabalitaan namin na may sakit at hindi makabangon. Panay suka rin daw ng kulay itim. Kaming mga naging kaibigan niya ay nag-alala, kaya pinuntahan namin siya sa bahay nila. Nagulat kami dahil nagkaroon ng maraming galis sa katawan si Lily, pati mukha niya. Pero nawala naman yung pag-aalala namin nang malaman namin na isa palang albularyo ang tatay niya. Kasalukuyan niyang ginagamot si Lily nung dumating kami. Ang lumabas sa tawas ay babae na nakaupo sa unang hanay ng upuan sa loob ng isang classroom. Sa likod daw ng babae ay may matandang sumusuporta sa kanya na siyang nagsasagawa ng pangkukulam. Isa lang ang pumasok sa isip naming lahat. Ang babae ay si Agnes at ang matandang babae ay ang lola niya. Ang lola na isang ngang mangkukulam. Ayon sa sabi-sabi sa lugar namin, marami ng araw na kulam yon, kapalit ng malaking halaga. Ewan kung bakit hindi maparusahan ang katulad nun. Siguro takot din ang mga tao. Nakita namin ang gulat sa mukha ni Agnes nung makabalik na sa eskwela si Lily.
Siguro ang inaasahan niya ay mapapatay ng lola niya sa pamamagitan ng kulam. Pero ayun nga, at walang bakas ng kulam sa katawan. Kinompronta siya ni Lily. Yung komprontasyon ay nauwi sa sakitan nang itulak ni Agnes si Lily. Gumanti sa kanya hanggang sa nauwi na nga sa sabunutan sa loob mismo ng classroom. Sa huli ay pareho silang pinatawag sa guidance para iresolba ang nangyari. Nagkaayos man sa guidance ay alam namin na hindi sila totoong nagkaayos. Pagdating ng 4th year ay napanatili ni Lily ang karangalan sa kamay niya. Gusto na ngang lumipat ng school ni Agnes pero hindi naman uubra sa sitwasyon ng pamilya niya. Nung graduation, hindi matanggap ng mama ni Agnes na hindi siya ang valedictorian. Kaya ang lola niya ang umaten para sa kanya. Nilapitan siya ni Lily para makipag-ayos. Nasa likod kami ni Lily nun bilang mga kaibigan niya. Kaya alam namin. Inabot niya yung kamay niya kay Agnes. Nakita naming tatanggapin na sana ni Agnes. Pero bigla yung tinabig ng lola niya. Tapos matalim na tinignan si Lily. Si Agnes naman nun napayuko na lang. Kaya inaya na namin si Lily na lumayo na rin. Nandoon din ang tatay ni Lily. Nakita niya yung nangyari. Pero sabi niya hayaan na lang. Hindi na raw ulit magagalaw ng mangkukulam na yon ang anak niya. Dahil binigyan niya ng proteksyon laban sa mga kulam at barang. Mapagpalang araw mga kapasta. Sana magustuhan nyo itong baon kong kwento na ibabahagi ko. James na lang ang itawag nyo sa akin. Dati pa akong nagbalak na magbigay ng kwento dito. Pero ngayon lang sinipag. Gwardiya po ako dati. Madalas ay natatanggap ako sa mga paaralan. Kapag baguhan ka sa duty, nilalagay ka nila lagi sa graveyard. Walang kaso sa akin kasi di naman ako matatakutin. Kumbaga, pabor pa nga sa akin. Kasi unang-una, may night diff at saka relax lang ang trabaho. Walang mga pasaway na estudyante o kaya naman mga gurong laging may inuutos sa aming mga gwardya. May isang high school akong pinasukan noon. Meron silang building na may 3 palapag. Tuwing gabi, hindi kami naglilibot doon sa mga floor sa taas kasi may mga lock naman ang pasukan sa unang palapag. Ibig sabihin para marating mo yung mas mataas na palapag, kailangan mong tumalon ng mataas o lumipad para makarating doon. Kaso may classroom doon na halos buwan-buwan na lang nababasag lagi yung salaming bintana. Tapos yung buong room nagugulo na parang binagyo. Taob yung mga desk at tumba yung mga upuan. Unang eksplanasyong naiisip namin, baka magnanakaw. Pero tuwing i-check namin, wala namang gamit na nawawala. Nagugulo lang talaga yung buong room at nasisira yung bintana. Nahassle sa aming mga gwardya kasi kami lagi yung nasisermonan ni principal. Pinaliwanag namin sa kanya na imposibleng normal na tao ang gumagawa nun. Kasi paano naman siya makakarating sa 3rd floor nang hindi dumadaan sa nakalak na hagdan? Lumipas nga yung mga araw at naging palaisipan sa amin ang lahat ng yun. Umabot kami sa konklusyon na baka manananggal, aswang o maligno ang may gawa nun. Ako ang nakadiskubre sa kung ano ang dahilan. 4:00 ng umaga, kinuha ko yung susi ng building na may 3 palapag. Bubuksan ko na yung hagdan para kapag dumating na yung mga estudyante, hindi na nakalak. Pagkatapos kong buksan, ewan ko ba, may kung anong nagtulak sa akin na umakyat doon sa 3 palapag at tignan yung silid. Malayo pa ako, naamoy ko na ang kung anong nabubulok na bagay na galing doon sa classroom. Pagbukas ko ng pinto, basag na naman yung salamin at gulong-gulo na naman yung mga upuan at desk. Nakita ko yung sobrang laking paniki na nasa dulo ng room. Pero hindi lang siya basta paniki, kasi may mga paa siya na pantao. Nung humarap siya sa akin, sobrang mabalahibo yung mukha niya.
nakita ko na sa liig niya may nakatarak na salamin ng bintana. Nilabas niya yung mga pangil niya sa bibig. Ang tatalas nun at ang hahaba. May mga mapa ng dugo sa sahig. Sinara ko agad yung pinto. Kumaripas pabalik sa may guardhouse at nagtawag ng kasama. Dala rin namin yung issue sa amin na baril ng paaralan. Ako ang naunang pumasok. Pero wala na yung taong paniki. Yung bakas ng dugo ay nandoon pa rin. Malamang daw ay nagpumilit itong lumipad sa kung saan. Matapos yun, hindi na ulit nangyari yung pagkasira ng bintana na yon. Hula ko, baka tuluyan nang namatay yung taong panigi na yon. Nagpumilit siyang makatakas at siguradong hindi na nakauwi sa kung saan man siya nakatira. Malamang ay bumulusok siya sa kung saang kagubatan at doon na binawian ng buhay. Matapos ang ilang taon, umalis din ako sa paaralang yon. Nakahanap ako ng mas maayos na pagkakakitaan, kaya tumigil na rin ako sa pagiging gwardya. Henry na lang ang itawag niyo sa akin. Isa akong professor ng isang state university sa lugar namin. Ilang taon ko na ring trabaho ito. Nadiskubre ko ang channel nyo dahil sa isang student ko sa subject. Madalas ko kasing ikwento sa kanila ang isang haunted classroom noong baguhan pa lang ako sa pagtuturo. Matapos niyang marinig yung kwento, sabi niya mas okay daw kung i-share ko sa Pinoy Creepypasta para mas maraming tao ang makarinig. Typical na haunted story itong kwento ko. Ang klasiko ay mula hapon hanggang gabi. May isang room dito sa university na sikat sa mga students kasi may nagpaparamdam daw. Totoong may nagpaparamdam na mga multo. Ilang beses na raw itong pinabless sa pare pero useless din daw kasi kalaunan ay bumabalik lang uli yung mga kaluluwa. Hanggang sa napagod na siguro yung dean ng school. Hinayaan na lang. 7 to 8 PM yung klase ko doon sa sinasabi nilang haunted classroom. Sobrang creepy niya talaga. Hindi ako pumupunta doon ng walang kasamang estudyante kasi kahit ako ay takot din na baka pakitaan ako ng mga nagpaparamdam. No choice ako nun. Baguhan pa lang akong guro kaya wala pa akong lakas ng loob na magreklamo sa dean namin. Sabi ko na lang sa sarili ko, wala pa namang napapabalitang napahamak dahil doon sa multo. Kaya siguro ay safe naman. Madalas na maramdaman namin ay yung bigla-biglang pagbaba ng temperatura. Nakakagulat. Mainit yung panahon pero bigla mo na lang mapapansin yung paglamig ng paligid. Parang may nagbukas ng aircon. Minsan naman may mga gumagalaw na upuan o kaya mga papel sa desk na lilipad. Nakakapangilabot talaga. Ang pinaka nakakatakot siguro ay nung minsang lumutang yung chalk at parang may sinusulat ito sa blackboard. 2 letter lang ang naisulat niya, tsaka ito nahulog sa sahig. Dahil sa mga nangyaring yon, gusto kong malaman kung sino ba yung nagmumulto doon sa classroom. Kahit na natatakot din ako, sinubukan kong bantayan yung classroom. Pagkatapos ng klase ko, ay nagstay ako doon sa labas. Inisip ko baka matsyempuhan ko. Maya-maya ay may narinig akong ingay mula sa loob. Kaya dahan-dahan nilapitan ko yung classroom, tapos sumilip ako. Nagtaasan talaga yung mga balahibo ko kasi nakita ko sa gitnang hanay ng mga upuan may nakaupong 2 estudyante. Yung uniform nila iba dun sa mga uniform na suot ng mga estudyante ko nun. Lalaki tsaka babae yung nakita ko. Kalmado lang sila na nakaupo. Hindi nag-uusap o ano. Basta nakaharap lang sa blackboard. Dahan-dahan ay lumapit pa rin ako. Inisip ko rin kasi na baka totoong tao lang yung mga yon. Baka mga estudyante sa ibang eskwela o ano. Susubukan ko sana silang kausapin. Pero bago pa man ako makalapit, bigla na lang silang tumayo. Tapos tumakbo palabas.
Hindi ko talaga napaghandaan yung sumunod na nangyari. Kasi bigla na lang silang tumalon doon sa building. Nasa ika-4 na palapag kasi yung classroom na yun. Napatakbo pa nga ako. Tapos sinilip ko kung saan sila bumagsak. Pero pagdungaw ko, wala akong nakitang mga estudyante. Pero yung dibdib ko, hindi pa rin tumigil sa pagkabog. Kasi talagang kitang-kita ko na tumalon sila. Nanlaki talaga yung ulo ko sa na-experience kong yun. Umalis na lang ako. Maling desisyon talaga na sinubukan ko pang alamin kung sino yung nagpaparamdam sa classroom. Pagkatapos nun, hindi pa rin tumigil yung mga pagpaparamdam. Pero pinabayaan ko na lang. Yun nga lang, hindi ko na talaga nalaman kung sino yung 2 estudyante na yun. Nagtanong-tanong ako sa mga dati nang nagtatrabaho sa school. Pero kahit sino sa kanila ay wala ring ideya. Itago niyo po ako sa pangalang Boyet. May grupo kami noon. Pangalan ng grupo namin, Tupac. Galing sa pangalan ng isang rapper galing Amerika. Para na rin kaming gang noon. Mahilig sa gulo at mang-away. Kahit yung mga mas matatanda sa amin, takot. Kasi lagi kaming magkakasama. Lalo na sa gabi. 12 anyos pa lang ako nang unang beses na matuto ako kung paano manigarilyo. Hindi ako proud syempre. Pero ang mga pagkakamaling yun ang humubog sa akin. Kaya ako naging ganito ngayon. Kapag walang sinasalihang gulo, isa sa mga gusto naming gawin noon ay ang pag-ghost hunting. May something sa thrill ng paghahanap ng multo. Lalo na kapag 10 oras na ng gabi at talagang nakakatakot yung lugar. Grabe, isa yon sa mga gustong-gusto kong alaala noong kabataan ko. One time pumasok kami dito sa isang abandonadong paaralan na sinasabi nilang haunted daw. Excited kami nung gabi na yun. Inakyat namin yung sira-sirang bakod. Sabi nila sisirain daw yun at gagawing parke. Kaso hindi nagkasundo yung original na may-ari at yung buyer. Kaya ilang taon na ring nakatenga yung abandonadong paaralan. Ang dilim pagpasok namin. Walang buwan nung gabing yun. At ang tanging ilaw namin ay yung mga flashlight na dala namin. 7 kaming magkakasama. Tigi-1 sigarilyo sa bibig. Inisa-isa namin yung bawat silid. Tinatawag pa nga namin yung mga multo na dapat magpapakita. Kaso wala. Wala kaming nakita o naramdaman man lang kahit isang kaluluwa. Gusto na naming umuwi na lang. Kaso nakita namin na may hiwalay pang mga classroom doon sa likod ng paaralan. May sira yung mga silid na yon. Yung iba gumuho na ang bubong sa sobrang kalumaan. Hindi pa kami nakakalapit. May narinig na agad kaming mga ungol ng kung anong hayop. Sumenyas ako. Sabi ko dahan-dahan lang at walang maingay. Dumiretso kami. Mabagal ang lakad. Ako yung nasa unahan kasi ako yung pinakasabik na makakita ng multo sa amin. Sumilip ako at tinutok yung flashlight sa loob ng sirang kwarto. May 2 nilalang sa loob na parang mga tao. Pero wala silang suot na damit. At sa tansya ko ay halos 3 talampakan lang ang taas nila. Sabay-sabay sila na lumingon. May kinakain silang patay na aso sa sahig. Noon lang ako nakakita ng ganoon kalaking ngipin. At bilugan yung mga mata nila. Saglit kaming natigilan lahat. Pero nung may isang kumaripas palayo ay tsaka kami natauhan. Sabay-sabay kami na tumakbo palabas ng paaralan. Paglingon ko, hinahabol kami nung 2 nilalang. Para silang mga aso kung tumakbo. Umuungol at sumisigaw sila sa direksyon namin. Sa ikalawa kong paglingon, nagulat ako sa bilis nila. Halos 2 metro na lang ang layo nila sa amin. Yung isa tumalon sa puno, tapos sinunggaban yung isa kong kasama. Natumba sila pareho. Sa pagkakataong yun ay gusto ko na sanang mas bilisan pa yung pagtakbo at wag nang lumingon pa. Pero may kumurot sa konsensya ko. Umikot ako at binalikan yung natumbang kaibigan ko
Sinipa ko yung nilalang na nakapaibabaw sa kanya. Nakakatakot yung itsura ng nilalang pero may kapayatan kaya tumalsik ito agad nung kumonekta yung sipa ko. Tinulungan ko yung kaibigan ko na tumayo. May pinulot pala siyang mga bato sa lupa. Binato niya yung isa pang nilalang na papalapit sa amin. Nung matigilan yung dalawa, tsaka kami nagpatuloy sa pagtakbo. Nasa kabilang bakod na yung iba nang makahabol kami. Nung makalabas ay hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo. Paminsan-minsan pa rin akong lumilingon. Wala na yung sumusunod sa amin. Tumigil kami sa harap ng simbahan. Napag-usapan namin na hindi na ulit kami mag-ghost hunting kahit kailan. At napabuti pa ang desisyon naming yun. Dumalang yung pagkikita-kita namin. At unti-unti na ring nabuwag yung gang. Naging tahimik na ulit ang gabi sa lugar namin dahil sa nangyari. Sir Neb, sana po pansinin niyo itong story ko. Totoo talaga ito at kahapon lang nangyari sa school. Ako nga pala si Rosen. Lalaki po ako pero parang pambabae yung pangalan. Kaya Rosen na lang ang itawag niyo sa akin. Ito nga po palang kwento na ibabahagi ko. Sa totoo lang ay para siyang may pa-foreshadowing nitong mga nakaraang buwan. Nangyari ito sa mga classmate kong sina Celine at Marta. Ilang buwan na ang nakakaraan. Nagkaroon kami ng open forum sa isang subject. Labasan lang ng hinanakit at sama ng loob since magka-college na kami. Sinagawa yun ng teacher namin sa kalagitnaan ng taon para daw kung ano man ang samaan ng loob namin ay maisaayos habang nasa klase pa. So ito na nga, sina Celine at Marta yung parating magkasama sa classroom namin. Magkatabi kasi sila ng seating arrangement kaya kadalasan ay sila na lang din ang magkasama. Pero hindi raw talaga magkaibigan yung dalawa. Nagpapakisamahan lang bilang magkaklase at magkasama sa partnera na activities. Noong nag-open forum kami, ay nagkaalaman na may sama pala ng loob si Marta kay Celine dahil sa isang project na mababa ang grades nila dahil hindi kaagad natapos ni Celine yung part niya. Napakamahalaga pa naman kay Marta ng mataas na grades dahil scholar siya. Tapos sabi ni Celine ay nape-pressure siya kay Marta dahil bilang lagi silang partners ay kailangan niyang humabol sa talino ni Marta. Nagkasagutan yung dalawa pero hindi naman gaano nag-escalate. Kaya lang pagkatapos noon ay nagkaroon ng gap yung dalawa. Hindi na sila halos nagsasama kapag recess at lunch. Tapos kapag may partner activity ay iba ang pinipili nila kung pwede naman. Nag-uusap naman sila pero hindi na kagaya ng dati. Hanggang sa nitong mga nagdaang araw ay naging kapansin-pansin na umiiwas na nga si Marta kay Celine. At lagi niyang sinasabi na may ginagawa si Celine na hindi maganda. Kapag daw magkatabi sila ay may naririnig siyang binubulong-bulong ni Celine. Kapag daw tinignan niya ito bigla siyang titigil at tititig sa kanya. Nakipagpalit ng upuan si Marta sa akin. At pumayag naman ako kasi naisip ko na baka kapag magkahiwalay na silang dalawa ni Celine ay mawawala na yung tensyon sa pagitan nila. Tapos ayun nga, nangyari na kahapon yung medyo nakakabother na eksena sa pagitan noong dalawa. Noong lunch break ba naman, bigla na lang nagsisigaw si Marta sa loob ng room. Tapos noong pinuntahan siya ng mga nakarinig ay nalaman nila na nakalak yung classroom namin. Tapos silang dalawa lang ni Celine ang nasa loob. May binabasa si Celine mula sa isang papel. Tapos si Marta ay pilit binubuksan yung pinto. Noong nabuksan na niya ay hinabol na siya ni Celine at sigaw ito ng sigaw ng lengguwahe na hindi maintindihan. Pero noong may nag-translate sa Google, nalaman nila na ang meaning ay magbalikan na tayo. Saglit lang naman na naghabulan yung dalawa kasi naawat din si Celine sa panghahabol. Noong dinala sila sa guidance ay kakaiba ang mga sinabi nila. Sabi ni Celine ay hindi raw niya hinahabol si Marta kundi inaawat niya dahil balak nitong saktan ng sarili. Sabi naman ni Marta ay hindi raw si Celine ang humahabol sa kanya
kundi isang maitim na lalaki na nakasuot ng uniforme ng babae. Hindi namin alam kung anong mga trip nila sa buhay at kung ano ang mga pinagsasabi nila. Kahit mga teacher ay naguguluhan din sa kanila. Pero noong tinignan ng mga recent na sinearch noong dalawa sa kani-kanilang cellphone, ay halos iisa ang lumabas. Nagre-research sila tungkol sa occultism at may mga pangalan ng demon na involved. Hindi na namin nalaman kung ano yung mga sinearch nila dahil nilinis na ng teachers. Tapos ngayon lang ay may nakapagsabi pa na sa street daw ni Celine ay kapansin-pansin na may mga biglang lumilitaw na vandalism ng iba't ibang simbolo. Tapos si Marta naman daw ay sunod-sunod ang dating ng parcel sa bahay nila na ayaw ipakita sa mga magulang niya kung ano ang laman. Sa totoo lang, Sir Neb, ay developing story pa lang ito. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari o ginagawa noong dalawa. Pero feeling ko ay hindi yun pangkaraniwan. Para bang may kinalaman sa kulto o ano. Ako po si Arky. Kamusta po kayo, Sir Neb? Pati na rin sa buong Pinoy Creepypasta team. Alam ko na marami rin sa inyo ang naniniwala sa mga pamahiin. Ganon din po ako. Lumaki kami sa mga pamahiin nila nanay at lola. Naniniwala kami dati pa. Kahit nung wala pa kaming napapatunayan, isa man doon. Hanggang sa makaranas nga ako ng isa sa mga pamahiing pinaniniwalaan ko. Ang tungkol sa ulong pugot. Yung pag nakita mo ang isang tao na walang ulo, ay mamamatay na siya. Second year high school ako. Nasa kalagitnaan kami ng klase nang dumating yung principal naming lalaki sa classroom. Meron siyang importanteng in-announce. Napatitig ako sa kanya dahil habang papalapit pa lang siya sa amin, ay napansin ko na parang malabo yung bandang ulo niya. Kaya hindi ko na siya hiniwalayan ng tingin hanggang sa nagsasalita na siya sa unahan tungkol sa announcement niya. Yung malabong tingin ko ay naging malinaw matapos niyang magsalita. Nung magsimula na siyang humakbang palabas ng silid, ay doon ko na nakita na wala talaga siyang ulo. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko, pero wala talaga. Sinundan ko pa siya ng tingin mula sa bintana ng classroom namin hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Nung makaalis na siya ng classroom, ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tanda ko naman ang sabi nila nanay na kapag nakakita ako ng taong walang ulo, ay sampalin ko raw o kaya ipabaliktad ang suot na damit. O kaya naman ay ibulong daw sa malagong hanay ng mga halaman para sumama sa hangin ng masamang pangitain. Isa man sa mga yun ay wala akong nagawa sa sobrang pagkabigla at takot sa nakita ko. Hindi na ako mapakali nun. Hindi kasi maalis sa isip ko yung principal naming walang ulo. Napansin na nga ako ng teacher namin. Tinanong ako kung bakit namumutla raw ako, kung may masakit daw ba sa akin. Sabi ko wala. Napilitan akong sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkakita ko sa principal namin na walang ulo. Una ay tinawanan lang niya ako. Hindi raw totoo ang mga ganoong pamahiin. Kung minsan daw talaga ay may nakikita tayong hindi pangkaraniwan. Pero hindi ibig sabihin nun ay meron ng masamang mangyayari. Okay lang naman sana kung ayaw niyang maniwala. Kaso hindi naman kasi siya yun. Hindi siya ang malalagay sa panganib. Kaya sinundan ko yung teacher namin sa table niya. At nakiusap ako na siya ang gumawa ng hindi ko magawang pangontra sa pamahiin. O kung ayaw niya sabihin na lang niya sa principal ang nakita ko. Hindi na siya tumawa. Pinagalitan pa niya ako. Huwag ko raw ipilit ang gusto ko. At saka isa pa ay hindi rin daw naniniwala sa mga ganoon ng principal. Baka mainis lang daw kung sasabihin niya yon. Tapos pinabalik na niya ako sa upuan at sinabihan na huwag ko nang isipin yon. Kung naniniwala ako, edi pagdasal ko na lang na walang mangyaring masama. Nung makabalik na ako sa upuan, ay hindi ko pa rin maiwasan na isipin ang tungkol doon.
hindi na tuloy ako makapag-focus sa lesson namin, pati sa ibang subject, dahil inuko pa na ang isip ko nang alalahanin sa masamang pangitain na yon. Kahit nga nakauwi na ako ay apektado pa rin ako. Pero hindi ko na binanggit kila nanay kasi baka mapagalitan ako dahil hindi ko ginawa ang dapat kong gawin para makontra. Sinarili ko na lang ang pag-aalala. Tapos sinunod ko yung payo ng teacher namin na magdasal na lang. Kinabukasan pagpasok ko, balisa pa rin ako. Pero umasa ako na okay lang ang principal. Bago matapos yung klase namin, ay nagpunta sa classroom ang isa naming subject teacher. Nilapitan niya yung advisor namin sa table at meron siyang sinabi. Nanlaki yung mga mata ng advisor namin. Tapos ay tumingin siya sa akin, kaya kinabahan ako. Nung makaalis na yung subject teacher namin, ay tinawag ako ni ma'am. Sinabi niya na wala na ang principal. Na-aksidente raw yung sinasakyan sa highway. Ginapangan talaga ako ng kilabot sa narinig ko. Bukod doon ay wala nang masabi ang teacher ko. Siguro naisip din niya na sana ay naniwala siya sa akin. Pero nangyari na. Hindi ko rin naman siya masisi kung hindi siya naniwala. Ang sinisi ko lang ay ang sarili ko na hindi ko sinubukan ang alam kong dapat gawin sa ganoong pangitain. Magandang araw po, Sir Nebkero. Itago niyo po ako sa pangalang Lee. Share ko lang sana yung nuno experience ng mga kaklase ko noong high school sa probinsya namin. Second year kami nung paggawain kami ni ma'am ng bagoong para sa biology class namin. Nasa fermentation na kasi ang paksa namin noon at tinuturuan kaming gumawa ng sari-saring fermented something. Kauna-unahan talagang pinagawa ni Ma'am Fariñas sa amin ay bagoong. Gayong pwede naman yung yogurt o alak para naman medyo magaan-gaan sa pang-amoy. Pero dahil power tripping siya, edi siya ang nasunod. Sabi ni ma'am noon ay dapat na maliliit na isda ang bibilhin namin. Yung mga dilis para madali lang madurog. Pero ewan ko sa iba naming classmates dahil ang binili ay yung galunggong na pamprito. Tawa ng tawa si ma'am kasi kamay pala ang ipandudurog namin sa mga isda. So yung bumili ng galunggong may malaking tsansa na matinik. Ewan ko kung anong ginawa nila roon. Parang inalisan muna yata ng tinik bago durugin. Basta ang grupo namin ay nakagawa naman ng maayos na pagdurog sa mga dilis at paghalo ng asin doon. Nagkaproblema talaga sa paglilinis doon dahil napakalansa ng isda. Yung mga bumili ng galunggong medyo may pagkadugyot dahil sa may likod lang ng classroom nagtapon ng tinik at iba pang lamang loob ng isda. Isang linggo naming tiniis yung malansang amoy dahil kahit nalinisan na ay kumapit na yata yun sa paligid. Yung mga pina-ferment na bagoong ay nasa likod lang ng classroom, nakaimbak sa malalaking garapon at pinanonood namin ang fermentation process every week. Nililista namin ang development. Tapos noong isang buwan na ang mga bagoong, pinakuha kami ni ma'am ng sample para matignan sa microscope. Grabe, sobrang baho. Amoy bulok at marami sa amin ay hindi talaga mapapakinabangan dahil literal na bulok. Pinatapon yun sa amin. Pinaghukay kami at doon tinapon yung mga bagoong na nabulok. May isang classmate kami na sa sobrang katamaran ay sa likod ng classroom na naman nagtapon ng bagoong. Naghukay naman sila kaso nasabihan na nga kasi ni ma'am na wag doon ilibing yung bagoong at sa halip ay sa garden na lang para pampataba pa sa lupa. Nakagalitan sila at akala namin ay yun na ang malalang mangyayari sa kanila. Isang araw ay umabsent ang isa sa 5 miyembro ng grupo na yon hanggang sa nagsunod-sunod na silang 5 na mag-absent at hindi na nakapasok sa loob ng 2 linggo ang mga yon. Plebo ako noong high school at kapag Sabado ang CAT namin. May mangilan-ngilang estudyante at teacher pa rin sa school kapag weekend na. Pero isang Sabado nga ay
dumating yung classmates namin na nag-absent ng 2 linggo. Kasama yung parents nila at 2 albularyo. Nakiusyoso ako sa ganap nila at nalaman kong hinihinalang nanuno yung 5. Sabi ay may nagambala raw ang mga ito sa likod ng classroom namin. Siyempre pa alam ko na kung ano ang ginawa nila para makagambala at kagalitan ng sinasabing nuno. Sa kakausyoso ko ay kamuntik pa akong lagnatin dahil sa takot. Akala ko kasi simpleng mag-aalay lang sila ng manok o ano sa nuno para manghingi ng paumanhin. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noong may makita akong sumilip na muka doon sa bintana mula sa likod ng classroom namin. Matandang muka na masungit ang ekspresyon. Kulubot na tapos yung bibig parang nakasimangot ng natural. Nakababa yung magkabilang gilid tapos salubong yung kilay na ubod ng kapal pa pero kulay puti na. Mahaba yung ilong na pababa yung pinakadulo. Mukha namang tao pero alam mong hindi tao talaga. Nakasilip yon sa classroom. Tapos nung makita nga namin ay kinausap ito nung albularyo. Akala ko nga hokus-pokus lang at kasabwat talaga noong albularyo yung matandang yon. Pero nung may tumakbo na sa likod ng classroom para tignan kung may totoong tao nga roon, ay bumalik lang yung sumilip nang namumutla. Wala raw kasing tao sa may bintana. Nakita lang daw nila yung albularyo na nakatingin sa bintana at nagsasalita pero wala itong kausap. Nanlamig talaga yung buong katawan ko noon at umalis na lang kaming mga plebo na nanonood ng panggagamot noong albularyo. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Pag uwi ko noong tanghali ay kinuwento ko sa papa ko yung nakita ko at may binigay na medalyon sa akin si papa para daw proteksyon ko sa mga lamang lupa. Pagdating ng Monday ay present na nga uli yung mga classmates kong nanuno. Hot topic tuloy ang nangyari sa kanila, pati yung mga nakakita sa nuno na sumilip sa bintana. Pakitago na lang po ako sa pangalang Minerva. Sa Laguna pa kami nakatira dati. Doon din ako nag-elementary. May 40 taon na rin ang nakakalipas. Naaalala ko ang naging karanasan ko roon nung marinig ko ang mga nakakatakot na kwento sa channel nyo. Kaya sabi ko sa anak ko ay ipadala rin sa inyo ang kwento nung kabataan ko. Noong panahon namin ay merong mga bully na tinatawag. Yun bang malalakas mang asar? Ako pa naman nung araw napakabalat sibuyas. Konting pangaasar sobra na agad akong apektado. Pero hindi ako pala sumbong sa nanay at tatay ko. Kahit sa teacher namin. Sinasarili ko lang. Kapag ganoon na nakakaramdam ako ng galit o kaya ay awa sa sarili ko, tumatakbo agad ako sa likod ng classroom namin. May malaking puno roon. Doon ako nauupo sa paanan nun. Nakatalikod sa classroom. Tapos pinipigil ko yung sarili ko na umiyak. Kaya yung dibdib ko umaalon. Yun bang sunod-sunod na paghingal. Tapos yung mga kamao ko nakakuyom at nanginginig dahil sa galit na hindi ko mailabas. Isang hapon pag uwi ko, parang mabigat yung likuran ko. Masakit yung batok ko na nangangawit. Kinabukasan pagpasok sa eskwela, doon na mas lumala yung pakiramdam ko. Gusto ko sanang iwasan yung mga mapang-asar dahil masama nga yung timpla ng katawan ko. Pero paborito talaga akong alaskahin. Palibhasa ay wala akong kaibigan. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas gusto ko na lang na nag-iisa ako palagi. Nakapila pa lang kami para sa flag ceremony. Inaasar na nila ako. Kahit hinihila nila yung buhok ko ay nagpipigil pa rin ako na pumatol. Nung nasa loob na kami ng classroom ay humawak ako ng ballpen. Hindi maayos yung paghawak ko. Patayo. Tsaka ako sinulat ng madiin sa mismong desk ng upuan ko. Paikot-ikot lang ang ballpen. Alam ko naman ang ginagawa ko pero hindi ko makontrol ang sarili ko. Parang may ibang nagkokontrol sa akin. Kahit gusto kong humingi ng tulong, hindi ko magawa.
kasi pati yung bibig ko hindi ko magawang ibuka. Tapos nakakarinig pa ako ng hindi ko maintindihang mga salita. Kaya lalo akong naguluhan sa nangyayari. Alam ko na pinagtitinginan ako ng mga kaklase ko. Wala pa noon yung teacher namin. Yung isa sa mga nangaasar sa akin, lumapit pa talaga. Nagpunta sa harapan ko. Maski ang sarili ko nagulat sa ginawa ko. Bigla ko siyang sinaksak ng ballpen sa muka. Sa mata sana ang punteriya ko, pero nakailag agad siya. Kaya sa pisngi niya tumama. Ganun pa man nasugatan ko pa rin siya. Kaya nagkagulo sa klase namin. Kahit anong tanong nila sa akin kung bakit ko yun ginawa, ay nakatulala lang ako. Ang akala ng teacher ko pati nila nanay dahil yun sa pangaasar sa akin. Baka napuno daw ako. Pero nung mahimasmasan ako, ay giniit ko sa kanila na hindi ako yun. Merong nagkokontrol sa akin. Pag uwi sa bahay ay nag-usap sila nanay at tatay kung ano ang gagawin sa akin. Sinuspindi kasi ako sa school ng 1 linggo dahil sa ginawa ko sa kaklase ko. Napagkasundoan ng mga magulang ko na dalhin ako sa albularyo para malaman daw nila kung nagsasabi ako ng totoo na may sumanib sa akin. Nung matignan ako ng albularyo, siya na mismo ang nagsabi na meron daw nakapasan sa akin. Isang masamang espiritu. Tinanong ko kung galing ba sa puno na madalas kong tambayan. Umiling siya at sabi doon mismo sa loob ng silid-aralan namin naglalagay ang masamang espiritu. At siguro raw ay nakikita ako na palaging malungkot kaya nagawa akong saniban. Pumasan daw sa likod ko. Sa mga sandaling yun ay mahina raw ang espiritong nakapasan sa akin. Lumalakas daw yun kapag napupuno ng galit ang dibdib ko. Ginawa naman ng albularyo ang dapat niyang gawin para mapaalis ang nakapasan. Gumaan nga ang pakiramdam ko nun. Nawala yung bigat sa likod ko. Pero hindi nakampante sila nanay at tatay sa pinapasukan ko. Kaya nilipat na lang din nila ako ng eskwelahan sa takot na maulit pa ang nangyari sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay isa ring tagahanga ng channel na ito noon pa man. Isa ako sa mga unang subscriber. Gusto ko rin po na mag-share ng aking kwento dito sa Pinoy Creepypasta. Joseph ang tunay kong pangalan, pero karamihan sa nakakakilala sa akin ay Sep lang ang tawag. Malapit na akong umabot sa edad na 40. Hiwalay ako sa asawa. May sarili na rin siyang pamilya. Nasa kanya ang kaisa-isa naming anak. Mag-isa na lang ako sa buhay pero paminsan-minsan dinadalaw naman ako ng anak kong babae. Noong kabataan ko, uso sa lugar namin ang mga katatakutan. Probinsya kasi yun. Puro mga puno at halaman ang makikita mo kapag lumabas ka. Kahit yung paaralan namin noong high school, napapagitnaan ng malawak na mga puno at damuhan. Pero sa pagkakaalam ko, wala na yung paaralan na yon. Yung silid namin nasa dulo ng paaralan. Bali may mga naglalakihang mga nara at mangga sa tabi ng classroom. Sabi ng mga matatanda, yun daw ang tirahan ng mga engkanto at taong hindi nakikita. Gusto nila yung mga malalaki at matataas na puno. Friday lagi yung physical education namin. Simula 1 PM hanggang matapos ang klase, PE namin. Madalas kaming lumalabas ng classroom kasi sa oval ginagawa yung mga aktibidad para sa subject. Naaalala ko noon na isa ako sa mga pinakapayat sa klase. Kaya rin laging talo kapag pisikal na lakas ang kailangan sa mga laro. Isang beses nakaramdam ako ng sakit ng ulo pagkatapos kumain. Sabi ng mga kaklase ko baka raw dahil sa kinain ko. Nahihilo na ako nun. Wala pang maayos na clinic noon sa school. Kaya si teacher lang ang tumingin sa akin. Mukha raw lalagnatin ako. Imbis na pauwiin, sabi niya doon na lang ako sa classroom magpahinga. Wala raw kasing sasama sa akin na umuwi. Baka raw mapahamak pa ako sa daan. Naupo na lang ako sa desk at sumandal sa mesa para matulog.
Ang init ng pakiramdam ko nun. Parang nag-aapoy yung noo ko. Buti at nakatulog naman ako. Nagising ako sa mga yapak ng kung sino sa loob ng classroom. Dumilat ako. May lalaking nakatayo sa harap ko. Kakaiba yung itsura niya. Kulubot yung balat niya. Kulay asul na medyo berde. Manipis lang yung buhok niya at ang tenga sobrang haba. Wala siyang suot na damit. Ang tanging kapansin-pansin sa kanya ay yung mga alahas niya sa liig at kamay. Sisigaw na sana ako o kaya tatayo para tumakbo. Pero hindi ako makagalaw. Ang bigat ng katawan ko. Kahit boses ko hindi ko magamit. Hindi ko pa alam noon kung ano ang tawag sa ganoon. Pero ngayon, alam kong sleep paralysis ang nangyayari sa akin. Pabalik-balik na naglalakad yung nilalang. May tinitignan siya sa mga bag ng mga kaklase ko pero hindi niya ito hinahawakan. Pumikit na lang ako at pilit kinukumbinsi ang sarili ko na binabangungot lang ako. Makalipas siguro yung kalahating oras, narinig ko yung tawanan ng mga kaklase ko. Pagdilat ko, nakabalik na silang lahat. Tapos na yung ginawa nila sa oval. Nakakagalaw na rin ako. Tumayo ako at nilibot ang tingin ko. Wala na yung nilalang na nakita ko. Siguro ay umalis na rin siya nang marinig na paparating na yung mga estudyante. Tuluyan nga akong nilagnat matapos yun. Dahil sa nangyari, hindi na uli ako nagpaiwan sa classroom na yon kahit kailan. Nung tumuntong ako ng 4th year, nalaman ko na may mga gumamit ng classroom na yon ng mga first year. 5 sa kanila, sinaniban ng kung anong elemento. Malaking balita yun sa buong school. Hanggang sa napagpasyahan nilang wag nang gamitin ang classroom na yon. Kasi nga, dumami ng dumami ang mga sinasaniban doon. Tawagin niyo po akong Romel. 42 years old at may isang hindi malilimutang karanasan noong ako ay grade 5 pa lang. Hindi ko alam kung uso pa hanggang ngayon ang Boy Scout at Girl Scout. Pero noong bata pa ako ay naranasan namin yan. Nag-camping pa nga kami pero doon lang sa mismong eskwelahan ginanap para daw mas safe kami. Sa dami kasi namin noon ay mahirap ngang maasikaso kaming lahat. Buong grades 4, 5, and 6 kasi kaming pinag-camping sa school. Mas masaya, madali at safe daw kapag sa school na lang ang camping dahil pwedeng sa mga classroom na lang kami matulog. Wala nang tent o anuman. Kulambu na lang daw kung gusto namin para walang lamok. Sabado ng hapon nagsimula yung camping. May mga palaro, storytelling at bonfire sa may covered court. May hinanda pa nga na dula-dulaan at talent show. Hindi ako mahilig magpuyat pero dahil maraming ganap ay nakatagal ako hanggang hating gabi kung saan tinapos na rin yung mga event. Noong matutulog na kami ay sa mismong classroom ang pwesto ng buong section namin. Ganoon din naman sa iba pang grades kung saan ang classroom nila ay doon ang tulugan nila. Hinati lang sa gitna para magkahiwalay ang babae at lalaki. Pala yung room namin ay nasa 2nd floor. Tanaw ang buong puno sa likod. Sa totoo lang ay luma na yung classroom namin. Luma yung buong school. Sa room nga namin may mga basag na jalousie kaya bungi-bungi yung bintana. Pinatay na yung mga ilaw para makatulog na kami dahil may gagawin pa sa umaga. Pero dahil yata first time kong magpalipas ng gabi sa ibang lugar ay hindi ako makatulog. Nagbubulungan pa rin yung iba sa mga kaklase ko at nagchichismisan hanggang sa may naamoy akong kakaiba. Malansa, parang dugo na hinaluan ng panis na isda. Nakusot ko yung ilong ko at nagpalinga-linga sa paligid. Akala ko ako lang pero narinig ko yung isa kong kaklase na bumulong. Ang baho! Oo nga parang patay na daga, sabi ko. Maya-maya ay nagrereklamo na kaming lahat sa amoy. Lahat kami nakatakip ang kamay sa ilong. Hanggang sa napatingin ako sa bintana. Doon sa part na walang mga jalousie
may napansin ako na nakasilip. Una kong napansin ang mga mata. Matingkad at mapula. Parang mga mata ng pusa na sininaga ng flashlight. Pero mas malaki. At speaking of flashlight, biglang may nagtutok ng flashlight sa bintana. Doon mas luminaw ang imahe ng sinumang nakasilip na yon. Sa sandaling pagtama ng liwanag ay nakita ko yung buong itsura noon. Kulubot ang balat, parang sunog. Mahaba yung muka, walang buhok at may mga galis sa pisngi. Nanlilisik yung mga mata niya. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta ang alam ko, hindi yun tao. Nanigas na ako. Hindi ako makagalaw hanggang sa may sumigaw. May multo! Doon na nagsiiyakan at sigawan yung mga kaklase ko. Yung iba nagtago sa ilalim ng mesa. Pero yung nilalang, hindi umalis. Tumawa pa nga. Tapos yung mahaba niyang kamay ay nilusot niya sa bakanting space ng jealousy. May sumigaw na naman sa isa sa mga kaklase ko. Lalong nagkasigawan. Nagtangkang lumabas ang iba, pero agad pinigilan ng teacher namin na si Ma'am Lani. Tapos biglang nawala yung nilalang sa bintana. Akala namin tapos na at umalis na. Kaso maya-maya ay may narinig kaming kaluskos sa kabilang bintana. Lumipat lang pala ito. Sumilip na naman. Sa pagkakataong yun ay nilusot niya muli yung kamay niya at nagtangkang abutin ng mga kaklase ko. Sigawan na naman. Biglang sumugod sa pintuan yung nilalang at kinalampag yun ng kinalampag. Doon na talaga ako napaiyak. Hindi ko na kinaya. Akala ko mamamatay na kami. Maya-maya narinig na namin yung boses ng iba pa naming teacher at biglang nawala yung aswang. Natigil ang pagkalampag niya sa pinto nang magdatingan yung ibang teacher pati yung staff ng school. Pagbukas ni Ma'am Lani ng pinto, agad kaming tinanong ng mga teacher kung ano ang nangyari. Sinabi ni Ma'am na may aswang na sumilip sa bintana. Pero hindi naniwala yung ibang teacher. Baka raw may nagbibiro lang sa amin. Binuksan lahat ng ilaw sa room at pinasamahan kami sa janitor at isang guard. Hindi na kami nakatulog hanggang sa mag-umaga. Kinaumagahan, imbis na umabot pa ng hapon ng camping, pinauwi na kami. Hanggang ngayon, Sir Neb, tuwing naiisip ko yun, naninindig pa rin ang balahibo ko. Hindi ko makalimutan yung itsura ng nilalang na yun. Talaga palang nakakadiri ang itsura ng isang aswang. Ako po si Jory. Grade 6 pa lang ako nang mangyari sa akin ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Tungkol sa teacher ko at sa nanay niya na matagal na niyang hindi nakikita. Bata pa ako kaya hindi ko pa alam noon ang tungkol sa third eye. Basta ang sabi ng nanay ko, lahat daw kami sa pamilya ay meron nun. Hindi ko naman inintindi kasi wala naman akong nakikita tulad ng sinasabi nila na makakakita ka raw ng mga kakaibang nilalang gaya ng multo. Bagong bukas ang klase nang una kong mapansin yung matandang babae na nakatayo sa isang sulok ng classroom. Buo naman sa isip ko na kasama siya ni teacher. Parang assistant o alalay. Habang tinititigan ko yung babae, ay napagtanto kong magkamukha sila ni Ma'am. Siguro ay kamag-anak. Kahit nagkaklase kami ay hindi ko maiwasang mapatingin sa matanda. Kasi nawiwirduhan ako sa kanya. Bakit nakatayo lang siya doon sa tabi ni Ma'am? O kaya naman ay doon lang sa isang sulok malapit din kay Ma'am. Kung assistant siya, bakit wala man lang siyang ginagawa kundi ang tumayo? Ni hindi nga niya tinutulungan si Ma'am na mag-ayos ng mga gamit kahit nakikita na niyang napakaraming dapat gawin. Napansin din ako ng teacher ko habang nagkaklase siya na hindi sa kanya ang tingin ko at wala raw ako sa focus. Natakot akong mapagalitan kaya nasabi ko rin sa kanya ang totoo na naaagaw ang atensyon ko ng matandang babae. Tinanong niya ako kung sinong matandang babae. Wala naman daw kaming ibang kasama roon.
doon na ako nagsimulang matakot. Kung wala pala siyang assistant, sino yung nakikita ko na laging nakatabi at nakatingin sa kanya sa maghapong yun? Pinadescribe niya sa akin yung nakikita ko. Sabi ko medyo hawig sa kanya. Dinetalye ko pa yung itsura, pati yung suot na damit. Napakunot-noo ang teacher ko. May hinanap siya sa mga gamit niya sa drawer ng table. Nakita kong nagmamadali siya at nanginginig ang mga kamay habang hinahalungkat yung gamit niya. May nakuha siyang isang picture at pinakita sa akin yun. Tinanong niya kung yun daw ba ang nakikita ko. Tumango ako, tapos nalaglag yung balikat niya. Sabay hinga ng malalim. Para bang napaisip, bakit daw nagpapakita sa akin yun? Nanay niya yun. At sa pagkakaalam niya ay buhay pa ang nanay niya. Pati ako napaisip din. Kung kasi multo ang nakita ko, di dapat patay na yun. Kinabukasan ay hindi pumasok ng klase ang teacher ko. Pero nung pangatlong araw, nakasalubong ko siya nung break time namin. Palabas siya ng principal's office. Ako naman ay papunta ng kantin. Hinarang niya ako at kinausap. Nagpasalamat siya sa akin dahil kung hindi raw dahil sa nakita ko, ay hindi siya magkakalakas ng loob na tumawag sa probinsya para kamustahin ang nanay niya. At sa pagtawag nga niya ay nalaman niyang sumakabilang buhay na pala talaga ang nanay niya nung mismong araw na nakita ko yung multo ng matandang babae sa classroom. Sabi pa ni teacher, marami silang hindi pagkakaunawaan ng nanay niya. Kaya hindi siya umuuwi sa probinsya at hindi rin siya nagpaparamdam sa kahit na kaninong kamag-anak nila. Lalo sa partido ng nanay niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi niya agad nalaman na wala na pala ang nanay niya. Hindi na lang niya sinabi sa akin kung ano yung mga hindi nila pagkakaintindihan. Tapos inulit niya yung pasasalamat sa akin na dahil daw sa third eye ko ay nalaman niyang pinuntahan siya ng kaluluwa ng nanay niya. Yun lang daw ay masayang masaya na siya na sa huling pagkakataon ay nalaman niyang hindi siya nito natiis. Hindi napigilan ni ma'am na umiyak sa harapan ko. Pati ako napaiyak na rin. Mababaw kasi ang luha ko mula noon hanggang ngayon. Niyakap ko siya. Pagyakap ko ay nagulat ako dahil nakita ko na naman yung matandang babae na nakatayo sa likuran niya. Kinalabit ko si ma'am at tinuro yung multo maski hindi niya yun nakikita. Nagpahid siya ng luha at sabi niya hinihintay na raw siguro siya na umuwi sa probinsya para makaabot sa burol. Kaya pala siya nanggaling sa principal's office ay para mag-file ng leave. Nakakatawa lang isipin na halos limot ko na ang mukha ng teacher kong yon ngayong matanda na ako. Pero yung mukha ng multo ng nanay niya ay malinaw na malinaw pa rin sa utak ko. Ang pangalan ko po ay Luther. Alam ko pasok pa rin naman dito itong karanasan ko na nangyari noong high school student pa lang ako. Hindi na ako inabot ng K-12. Pala nasa old educational system pa ako nung tumuntong ng high school. Third year kami nun. May bagong lipat na estudyante. Galing daw silang Maynila. Remy ang pangalan niya. Sobrang weird nitong si Remy. Siya ang pinaka-weird na naging kaklase ko. Mahirap ipaliwanag kung bakit siya weird. Loner siya. Laging nasa sulok ng room lalo na kapag walang teacher. Madalas niyang kausapin ang sarili niya at parang hindi siya aware na kinakausap niya ang sarili niya. Kalaunan, naging kaibigan namin si Remy. Medyo nakapag-open up din siya sa amin. Dumadalas na yung pagsama niya kapag recess time at nakikipagbiruan na rin. Wala kasing bully sa amin noon. Star section kami, kaya halos lahat nakafocus sa pag-aaral. Kaya rin siguro naging confident si Remy. Sabi niya sa amin, nasanay raw siya dati sa school niya na maging punching bag ng buong klase dahil lang sa pagiging loner niya. May kakaibang kakayahan itong si Remy. Magaling siyang manghula
Alam niya kapag hindi makakapasok ang teacher namin. Lagi niyang sasabihin na may inasikaso ito sa bahay o kaya sumakit yung ulo. Siyempre nung una, wala sa aming naniwala. Pero nung ilang beses nang nangyari, mahirap nang itanggi na magaling nga siyang manghula. Alam niya rin kapag may pa-surprise quiz yung teacher namin sa math. Ako yung unang nagtanong sa kanya kung paano niya ginagawa yun. Kasi hindi kayang gawin yun ng normal na tao. Pero sa kanya, parang natural lang. Sabi niya lagi raw tama ang pakiramdam niya. Isang beses, sinabihan niya si Kevin na wag daw itong papasok sa Biyernes kasi may makakasalubong siyang puting van. Uso pa noon yung mga kwento tungkol sa puting van na nangingidnap ng mga teenager na walang kalaban-laban tapos tatanggalan ng mga laman loob. Tandang-tanda ko pa yung panahon na yon. Kaya nga madalas kaming umuwi ng magkakasama nun. Sabi ni Kevin, hindi raw siya takot sa mga puting van kasi mabilis daw siyang tumakbo at oras na may makasalubong siyang puting van ay hindi na raw siya magdadalawang isip na tumakbo. Kinabukasan ng Biyernes, parang ang lungkot-lungkot ni Remy. May nangyari daw kasi. Tinatanong namin kung ano pero hindi siya makasagot. Naghintay na lang kami sa room. Kalahating oras na pero wala pa rin yung teacher namin sa English. Nagulat kami nung pumasok yung advisor namin. Bagsak yung muka at parang maga yung mata. May nangyari daw kay Kevin. Nakasakay ito sa tricycle kaso yung tricycle na yun ay binangga ng isang puting van. Wala na raw si Kevin. Lahat kami umiyak, kahit ako. Si Remy ang pinakamalungkot sa amin. Parang nag-guilty siya kasi alam niya na may mangyayaring masama pero hindi niya pa rin napigilan. Nung tumuntong kami ng 4th year, lumipat uli ng paaralan si Remy. Hindi ko na siya nakita pang muli. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan si Remy. Paminsan-minsan, hinahanap ko siya sa social media pero laging walang resulta. Kung nasaan man siya ngayon, sana natutunan na niyang kontrolin yung kakaiba niyang kakayahan at sana nakahanap din siya ng mga kaibigan para hindi na siya laging mag-isa sa buhay. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Onat. Ang kwentong ito ay karanasan ko mismo noong nag-aaral pa ako. Isang hindi magandang karanasan na nagmula pa sa aking lola. Backstory po muna. Ang lola biray ko na sa side ng aking ina ay sinasabing gumagamit ng itim na karunungan. Tiyahin ni mama si Lola Biray na dati raw ay isang manang sa simbahan. Pero pagkatapos ng sunod-sunod na trahedya sa buhay niya na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang asawa at 3 anak, ay nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. 5 ang anak ni Lola Biray, 3 ang babae at 2 ang lalaki. Yung 3 babae niyang anak ang namatay dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Sabi ay kinulam sila Lola Biray kaya nagkaganoon. Kahit anong dasal niya o pagnonobina sa simbahan ay talagang dinapuan pa rin sila ng malas. Kaya naman hayon at humanap siya ng kakampi sa maling panig. Doon siyang natutong gumamit ng black magic. Nagbalik ang sigla ng buhay ni Lola Biray at 2 niyang anak na lalaki at mga apong babae. Umasenso yung negosyo nila at nagkaroon pa ng pagkakataong manirahan sa ibang bansa. Pero lahat ng kaunlaran nila ay hindi pinagpapasalamat ni Lola sa Diyos. Ang chismis, nakipagkasundo si Lola sa itim na duwende at ang lahat ng mayroon siya ay may kapalit. Fast forward, nalaman lang namin kung ano ang kapalit ng lahat ng kayamanan ni Lola noong tumuntong ako sa edad na 18. Grade 11 ako noon. Nag-transfer ako sa ibang school dahil wala pang senior high yung eskwelahan na pinapasukan ko noong grade 10. Bago pa lang pinapatupad noon yung K-12 kaya hindi pa nakasunod yung ibang mga school. At ayun nga,
Unang araw ko pa lang sa senior high ay nagkaroon na ng nakawan sa klase namin. Isang kaklasing babae ang nawalan ng mamahaling pabango. At hulaan nyo kung kaninong bag nahanap yung pabango. Walang iba kundi sa akin. Sir Nev, hindi kami mayaman kagaya nila Lola Biray. Pero hindi ako pinalaking magnanakaw ng mga magulang ko. Nakakahiya talaga. Pero sabi ng teacher namin ay baka may nagbibiro lang sa amin. Kaya pinalampas na lang ang pangyayaring yon bilang first day pa lang ng klase. Pero hindi natigil ang mga nakawan. May iba pa akong classmates na nawalan ng gamit at parating sa bag ko nahahanap ang nawawala sa kanila. Napagbintangan pa akong klepto noon. Pinatawag yung parents ko at kamuntik pa akong ma-kick out dahil sa paulit-ulit na offense. Tanggi ako ng tanggi pero lagi namang may katibayan laban sa akin. Hanggang sa nakialam na yung advisor ng isang section sa grade 9. Tawagin na lang natin siyang Sir Tom. Nagkataon na may third eye si Sir Tom at may nakikita raw siyang entity na nakadikit sa akin. Malakas daw ang kutob niya na ang entity na yun ang may gawa ng pagnanakaw dahil natutuwa raw ito na nadidiin ako sa mali. Ang ginawa nila mama ay pinatawas ako at base sa tingin sa akin ng albularyo ay tama si Sir Tom. May nakadikit nga sa akin at ito ay itim na duwende. Doon na nga namin nalaman na ang kasunduan pala ni Lola Biray sa duwending itim ay ang swerte ng buhay ko, kapalit ng swerte na mapupunta kina Lola pag-apak ko ng 18 anyos. Ibig sabihin ay unti-unti akong sisingilin para sa lahat ng tinatamasa ni na Lola Biray. At ang pagkawala ng tiwala sa akin ng mga kaklasiko at teacher ko ay simula pa lang. Natural, galit na galit sila mama at papa. At sa una nga ay hindi makapaniwala. Kaya nagtanong pa kami sa ibang albularyo. Nakakalungkot man pero totoo. Ako nga ang magbabayad ng lahat ng asenso nila Lola Biray. Bakit ako? Dahil ako ang unang lalaking apo ni Lola Biray. Puro babae kasi ang apo niya sa dalawa niyang natirang anak. 3 magkakapatid sina Lola Biray, Lola Petra at Lolo Jones. Matandang dalaga si Lola Petra. Tapos panganay na anak naman ni Lolo Jones si Mama. At nagkataon na ako ang unang lalaking anak ni Mama na pamangkin nga ni Lola Biray. Kaya sa akin napunta ang masakit mang sabihin ay sumpa. Pati sina Lolo Jones at Lola Petra galit na galit kay Lola Biray. Nung mga panahon na yon nasa UK na sila ng pamilya niya at doon naninirahan. Sabi talaga ni Lolo Jones, ayusin ni Lola Biray ang ginawa niya sa akin. Mabuti na lang at willing din naman si Lola na tulungan akong mabawi ang kasunduan niya sa duwending itim. Ang problema lang ay ayaw pumayag ng duwende na tigilan ng paninira sa buhay ko. Ayaw niyang umalis sa kasunduan nila ni Lola. Desidido yung duwende na ako ang magbabayad sa lahat ng swerte nila Lola. Kahit daw sinabi na ni Lola na bawiin na lang uli ng duwende lahat ng binigay nito sa kanya, ay ayaw nitong pumayag. Tapos nalaman pa namin na yung isang anak ni Lola na si Tito Nathan ay nakaaway ni Lola. Dahil nga sa gusto na niyang ipabawi ang swerte niya sa duwende para matulungan ako. Sabi raw ni Tito, okay lang talaga kay Lola na mabawian ang swerte kasi matanda na ito. Paano naman daw siya at mga anak nito na baka madamay pa kung sakali. Ang sabi ni Aling Esme na albularya, pwede naman daw talaga akong matulungan kaso hahanap siya ng albularyo na ang karunungan ay nanggaling sa mga mabubuti. May tawag siya sa klase ng kapangyarihan na dapat daw kumalaban sa duwending itim. Pero nakalimutan ko na. Basta ang nangyari noon, may isang albularyo na nagpunta sa school at nag-obserba sa classroom namin. Sabi noong albularyo na tawagin nating Harold ay masama ang tingin sa kanya ng duwending itim at ilang ulit siyang inambaan na babatuhan ng parusa. Ang nakakamangha pa kay Harold, habang nagkaklase kami ay ininterrupt niya yung klase
at sinabing malalaglag ang wallet ng isa kong kaklase. Pagtingin nga ng classmate ko na yon ay nakalawit na ang wallet niya sa bag niya na nakabukas ang zipper. Noon daw hinawakan nito ang wallet niya para ibalik sa loob ng bag ay para daw may nakikipaghilahan doon. Pumadyak ng isang beses si Harold at nahila ng classmate ko yung wallet niya. Pagkatapos noon ay nag-explain si Harold na may duwending humihila sa wallet ng classmate ko. Balak na namang magnakaw noong duwende at ilagay yun sa bag ko. Ang natatandaan ko pa, hindi na raw makalapit sa akin sa bahay yung duwending itim dahil sa mga pangontra na nilagay ni Aling Esme at Harold. Sa school na lang talaga ako nalalapitan ng duwende dahil yun ang hindi nila malagyan ng pangontra. Si Tito Nathan noon tumatawag sa amin at may kapal pa ng mukha na sabihing susuportahan na lang daw ako sa buong buhay ko basta wag nang pakialaman yung duwende. Isipin na lang daw namin ang mga anak niya. Ang tindi nga as if makakatulong sa akin yung sustento niya. Parang hindi niya gets kung ano ang meaning ng lahat ng swerte ko ay kukunin noong duwending itim. Hindi ba't ibig sabihin noon ay malas na ako sa lahat ng bagay? Kahit bigyan niya ako ng pera, sa ibang aspeto ay wala pa rin akong swerte. Halimbawa ay kalusugan, pamilya o ano pang hindi saklaw ng pera. Nakakabwisit, napaka makasarili. Ang nangyari noon, tinaon nila Harold na Christmas vacation nang makiusap sila sa principal at may-ari ng school na ayusin nila ang classroom namin. Pinaliwanag niya na may entity na kailangan mapalayas doon para na rin sa kaligtasan ko at iba pang kaklase. Ayaw raw pumayag noong may-ari noong umpisa pero pinaamo na lang nila ito. So long story short, 3 araw na nagstay sa classroom namin si Harold para matrap yung duwending itim. May kasama raw sila noon na isang malakas na albularyo na may gabay na anghel yata o nilalang na malapit sa Panginoon. Kaya nahuli at napatay nila yung duwende. Nanlalaban daw kasi talaga at magtatawag pa ng kasamahan para lumaban. Noong nagpunta ako sa school at pumasok sa classroom namin ay may naamoy pa akong malansa. Sabi ni Harold ay maglilinis pa sila roon dahil napakaraming tilamsik ng dugo doon sa room namin. Wala naman akong nakikita pero sabi nila ay para daw may sumabog na atay doon sa room dahil sa dami ng dugo. Pagkatapos noon ay bumalik na sa normal ang buhay ko. Nawala yung mga nakawan ng gamit sa mga kaklase ko. May isa lang akong classmate na nagtangkang iprank ako at naglagay ng cellphone niya sa bag ko. Pero ang ending ay tuluyang nawala ang cellphone na yon. Hindi ko alam kung bakit at sino ang may gawa. Pero kahit anong halughog nila sa bag at katawan ko ay hindi nila yun nakita sa akin. Tungkol naman kina Lola Biray at Tito Nathan, hindi naman sila naghirap o ano. Maayos pa rin naman ang buhay nila. Yun nga lang ay wala na silang mga unexpected na swerte. Namatay si Lola Biray last 2021 dahil sa COVID. Si Tito Nathan naman ay hindi pa rin kami kinikibo hanggang ngayon. Siya pa talaga yung may ganang magalit.